Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Good afternoon to each and every one of you, my brothers and sisters. Good afternoon, Father. In baptism, Gilda received the sign of the cross. May she now sharing Christ's victory over sin and death. Let us acknowledge our sin and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. All of us, I confess, Almighty God, my brother and sister, my words, in what I have done and what I have failed to do. through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. God, May Almighty God have mercy on us, forgive us our sin, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have Christ mercy, have mercy. Christ have Lord mercy, have mercy. Lord have Let mercy. us pray. O God, Almighty Father, our faith profess that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery, your servant Hilda was fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated and listen to the word of God. The first reading from the book of Wisdom. The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seem, in the view of the foolish, to be dead, and their passing away was thought an affliction, and their going forth from us, utter destruction. But they are in peace. For it before men and women, indeed, they be punished, yet is their hope full of immortality. Chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings, he took them to himself. In the time of their visitation, they shall shine, and shall dart about as sparks through stubble. They shall judge nations and rule over peoples, and the Lord shall be their king forever. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love. Because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with the elect. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Our responsorial psalm will be, Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Let us repeat. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. The Lord is my shepherd. There's nothing I shall want. In green pastures he gives me repose. Beside restful waters he leads me. He refreshes my soul. Response. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. He guides me in the right path for his name's sake. Even when I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side. With your rod and your staff that give me courage. Response. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for for you are with me. You spread the table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. Response. Though I Though I walk in the valley of darkness, I fear no for evil, for you are with me. Only goodness and kindness follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord for years to come. Response. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, because Please all rise to honor the Holy Gospel. For God so loved the world, and he gave his only begotten Son. Whoever believes in him shall not perish, but have an eternal life. The Lord be with you. and also with A you. reading from the Holy Gospel according to St. John. Lord, dear Lord, Martha said to Jesus, Lord, if he had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise. Martha said to him,
I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world. The Gospel. Praise you, Lord Jesus Christ. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gandang buhay po sa inyong lahat. Gandang buhay, Sabihin po natin sa Father. ating mga katabi, gandang buhay sa iyo. Gandang buhay sa iyo. Pangalawa, pakibulong po natin sa ating mga katabi at sabihin natin sa kanya, game ka na ba? Ano po ang sagot ng katabi nyo? Yan. Not ready. Meron pong isang classroom na yung teacher tanong ng tanong. Yun ang mga estudyante, sagot ng sagot. Ang problema doon sa estudyante, sumasagot pero hindi iniintindi yung tanong. Hindi po pwede na sasabihin mong hindi ka pa ready. At hindi rin pwede na sabihin mong ready ka pa. Bakit? Dahil hintayin natin yung pangalawang tanong. Ano po yung pangalawang tanong? Saan ka ready? Saan ka game? Amen? Amen. Kasi kung sasagot ka agad na hindi ka ready, saan? Di po ba? Kaya ang tanong ay, game ka na ba? Game ka na ba na maging babaero, lasenggo, sugarol, o adik? Game ka na ba na magsisi, magbalik loob at magbagong buhay? Game ka na ba na gustong-gusto ng lahat na tumama ng first prize sa loto? No? Game ka na ba na maging Marites, Mariposa o Maricon? O game ka na ba? No? Game ka na ba na kunin ng Panginoon? Amen? Kaya nga mga minamahal na kapatid sa Panginoon, tandaan nating mabuti. Game ka man o hindi, ano po ang sinasabi ng Panginoon? Lagi kayong maging handa sapagkat ang kamatayan ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung saan, o hindi mo alam kung papaano. Kung alam lang ng mga anak, no? Anong pangalan po ng artistang kamamatay kahapon? Si Jacqueline. No, si Jacqueline Jose. Kung alam lang ng mga anak na mamamatay yung nanay nila nung araw na yon, sigurado na naandoon ang isa sa mga anak noon. Tama po ba? Kaso walang nakakaalam. At kung alam nung kanyang kasambahay na nung araw na yung mawawala yung amo niya, di sana hindi yun nag-day off. Tama po ba? Kaya ano po sabi ng Panginoon? Lagi kayong maging handa. Amen? Kaya ready ka o hindi, sabihin mo po sa inyong katabi, ready ka o hindi, handa ka ba? Yun yung tanong eh. Ready ka o hindi, ang tanong ay handa ka ba? No? Dahil ang kamatayan, walang sinisino-sino. Hindi siya kumikilala kung mayaman ka, mahirap ka, wala siyang pakialam kung malakas ka o mahina. No? Wala siyang pakialam kung makapangyarihan ka o tanyag ka o sikat ka. Wala rin siyang pakialam kung ano ang wala po siyang pakialam kung ikaw ay may paniniwala sa Diyos o wala. Wala rin siyang pakialam kung ano reliyon mo, kung ano ang prinsipyo mo sa buhay. Ang mahalaga kay kamatayan, malakas ka o mahina ka, susunduin ka sa panahong itinakda sa iyo ng Diyos. Wala pang dalubhasang doktor ang nakapigil sa kamatayan. Maaaring ma-delay, pero hindi mo kayang pigilan. Amen? Kaya pakisabi po natin sa ating mga katabi, minsan ka lang mabubuhay, kaya ayusin mo ang iyong buhay. Kaya maging mabait ka. Pakisabi nga po sa katabi mo, minsan ka lang mabubuhay, kaya ayusin mo ang iyong buhay. Doble bait. Ang pinakamagandang sasabihin Ano? natin sa katabi natin, pag hindi ka tumigil, Ay. ang Diyos ang magpapatigil sa iyo. Ginger. Kaya doble bait. Dahil masama ka man o mabuti, titigil at titigil ang buhay mo. Hindi po batayan na masama ka, hindi ka mamamatay. Hindi po batayan na mabuti ka, hindi ka rin mamamatay. Dahil lahat tayo itinakda sa atin ang kamatayan. Kaya nga 1 year ago, ang pamilya ni Mami o Nanay Gilda, hindi sila game nang kunin ang kanilang mahal sa buhay. Amen? Amen. Kaya nga nung kunin si Mami Gilda,
ang kanyang asawa at anak ay umiyak at nalungkot. Ang tanong, bakit sila umiyak? Bakit sila nalungkot? Ang sagot lang nila, napakasimple, kasi nawalan kami ng mahal sa buhay. Pero ang totoo, kapag namatay po isang tao, ano pa ba iniiyak mo? No more pain, no more suffering, no more trials. Masaya na siya kung saan man siya naroon. Tahimik na siya kung saan man siya inilagay ng Panginoon. Amen? At huwag natin kalilimutan, lalo na sa mag-asawa, ang kamatayan ay parte ng buhay ng sinumpaan ng mag-asawa. Hindi man kayo pinaghiwalay ng third party, pero paghihiwalayin kayo ng kamatayan. Amen? Ano po ang sumpaan sa kasal? For better, for worse, for richer, for poorer, till death do us part. Meaning, may paghihiwalay po o wala? Meron. Ano po ang maghihiwalay? Kamatayan. Sa kamatayan kayo pinaghiwalay, sa kamatayan din kayo pagsasamahin, at sa kamatayan din kayo muling gigisingin at bibigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Amen? Kaya nga, tatlong bagay kung bakit tayo umiiyak. Hindi po dahil sa namatay siya. Ulitin ko, wala tayong dapat iiyak kapag namatay na ang isang tao. Ang iniiyak natin, hindi dahil sa namatay siya. Ang iniiyak natin ay tatlong bagay. Una, matapos mawala ang asawa mo, ano magiging buhay niyong mag-ama? Matapos mawala ang nanay mo, ano magiging buhay mo bilang anak na wala na magbibigay liwanag sa Panginoon? Amen? Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ano po sabi ng isang kanta? Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya't anumang mabuhuting maaring gawin ko ngayon. Kailan daw gagawa ng mabuti? Ngayon. May narinig po ba kayo na tulad ng naririnig nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo? Wait, teka lang, mamaya na, sandali lang. Tanggal na ngalangalan ng ina, di pa sumusunod. Pag pinandilatan mo ng mata, mas malaki pa mata sa'yo. Pag pinagalitan mo, mas galit pa sa'yo. Pero nakalimutan natin, yung magulang natin minsan lang yan dadaan. Pag dumaan yan, di na yan babalik. Tama po ba? Amen? Kaya habang nasa tabi mo yan, no, isipin mo nakakalungkot, di ba, kay Jacqueline Jose, namatay ng walang katabing anak. Amen? Yes. Isa sa pinakagusto ng magulang, pag bago siya man matay, makita niya man lang yung mga anak niya bago niya ipikit ang kanyang mga mata. Amen? Kaya nga, mga minamahal na kapatid, habang buhay yung magulang mo, sabihan mo na siya ng I love you, I miss you, I'm sorry, and thank you. Bakit kailangan mo sabihan ang magulang mo ng I love you habang buhay? Dahil ikaw bilang anak, ikaw ang bunga ng pagmamahala ng iyong mga magulang. Kung ikaw ang bunga ng pagmamahala ng iyong mga magulang, dapat pagmamahal din ang ibalik mo sa magulang habang buhay. Amen? Amen. O, pakisabi po uli sa katabi, ang pagmamahal binibigay sa buhay, hindi sa malamig na bangkay. Pakisabi po sa katabi. Pati ka makasalita, kakambibig. Ang pagmamahal ay ibinibigay sa buhay Buhay, at hindi sa wow. malamig na bangkay. Alam nyo ang pinaka hindi maganda na ginagawa nating mga pala yun Pilipino involved ka din. ay yung pag may sakit, gastusan mo. Pag may sakit, pakain mo na yung gusto niyang kainin. Pag namatay, bibili ng mamahaling casket, lalagay sa magandang punerarya, bibili ng mausoleo, gagastusan ng malaki. Alam ba ninyo lahat ng nagastos mo doon mula nung nagkasakit siya hanggang mamatay? Yun yung hinihintay na ibigay mo sa kanya para i-enjoy niya yung buhay niya. Gastusan mo siya, nang patay na siya, wala na pong ibig sabihin yon. Hindi niya na rin yun ipasasaya at hindi na rin niya yon pakikinabangan. Amen? Kaya ang pagmamahal, ibigay mo habang buhay, hindi kung kailan malamig na bangkay. Amen? Amen. I love you, I miss you. Di po ba nakaranasan niyo na ba yung ganitong sitwasyon? 2 months ago, may napanood ako, hanggang ngayon viral yan sa Facebook Isang ina, 75 years old, ando sa Channel 5 sa Itbulaga yata yun. Sabi niya, hindi po alam ng mga anak ko na nandito ko sa TV station. Actually, yung kumare ko lang nagsama sa akin dito, no? Tapos,
Sabi niya po, nandito po ako kasi nadidepress ako. Hindi ko alam kung mahal ako ng mga anak ko. Kasi araw-araw naman nagte-text sila, nagchat-chat, sabi, Mami, I miss you. Mami, I love you. No? Tapos bubuksan yung video call, kakaway-kaway sa akin, I miss you daw. Pero hindi ko maramdaman. No? Ang mga anak ko, di sasakyan. Ang mga anak ko kung saan nakakarating. Pero swerte ko kung daanan ako. Swerte ko kung bisitahin ako. No? Kaya siguro, sabi niya, feeling ko lang to bilang magulang, pero siguro mamimiss talaga nila ako kapag wala na ako. Bakit kailangan sabihin pa ng isang ina bago tayo magising sa katotohanan? Ang salitang I miss you, ganito po, pupuntahan mo yung nanay mo, no, habang buhay, aakapin mo, sasabihin mo I love you, I miss you. At sasabihin ng nanay mo sa iyo, damuho kang bata ka, maupo ka dyan, at sabihin mo sa akin bakit mo ako miss. At kumuha ka ng syoktong doon. At pagluluto kita ng gusto mong pagkain. Ewan ko kung natatandaan nyo pa yung alak na syoktong. Pambabae yan eh. Diba? Sa mga probinsya yan. Sikat na sikat ang syoktong. No? Sa matatandaan ng araw. Kasabay ng Alhambra. No? Ngayon, sabi ngayon ng nanay mo, o sige, kwento mo sa akin bakit mo ako miss. Tapos sasabihin mo sa nanay mo habang akap mo siya, Nay, namimiss ko na yung napalo mo ko, napagalitan mo ko, no? Yung pinapangaralan mo ko, pinapayuhan mo ko, may mga bagay na hindi kita pinakinggan, naging pasaway ako. Nay, miss ko na, no? Yung sinabihan mo ko minsan ng tanga, bobo, pero nanay, tingnan mo ko nasaan ako ngayon dahil sa disiplina mo sa akin. Nagagalit ako noon, pero tingnan mo kung nasaan ako ngayon. Dahil nakinig ako sa payo't pangaral mo, Nay, hindi ko mararating ang kinatatayuan ko ngayon kung wala ka. Yun yung salitang miss. Hindi yung kakaway-kaway ka sa video call, plastic yun. Tapos nagte-text sa chat-chat ka, bakit? Ganun ba pagtingin mo sa magulang mo? Amen? Sige, subukan mo i-chat ngayon. Subukan mo ngayon i-text yung patay kung masasagot ka nun. Di po ba? Ang magulang may pakiramdam. At ang hinahangad ng magulang, makita araw-araw ang anak kahit may asawa na siya. Amen? Dahil gusto niyang malaman ano ang sitwasyon ng anak niya. Amen? Tandaan natin, ang magulang ay magulang maging sa oras ng kamatayan. I love you, I miss you, I'm sorry. Kahit anong taas ng pride ng magulang, dapat marunong mag-sorry sa anak. Kahit anong taas ng pride ng anak, dapat marunong mag-sorry sa magulang. Bakit? Dahil kapag dumating yung time na naghiwalay kayo, no? Much better na walang hinanakit na mamamatay kaysa meron. Amen? I love you, I miss you, I'm sorry, and thank you. Bakit kailangan kang mag-thank you? Hindi kung kailan patay, thank you ka ng thank you. Habang buhay. Dahil ang salitang thank you, pagbabalyo. Value ng lahat ng ginawa ng magulang mo sa iyo. Amen? Bakit pagte-thank you ka? Thank you po dahil hindi ako nabuhay kung hindi niyo ako binuhay. Hindi ako nakapag-aral kung hindi niyo ako pinag-aral. No? Hindi ako nagkaroon ng damit kung hindi niyo ako sinuotan. Hindi ako nakakain kung hindi niyo ako inahinan. Na hindi tinatanaw na utang na loob ng mga anak. Akala mo pa sila yung magulang kung lapastanganin ng magulang. Amen? Kaya nga, thank you. Dahil wala ka sa kinatatayuan mo ngayon kung walang magulang na nagsilang sa iyo. Tandaan ninyo, ang mga anak walang obligasyon o responsibilidad sa magulang. Kasi pagka inobliga mo sila, mag-aaway lang kayo. Obligasyon mong bigyan ako ng pera, kung di ka bigyan, di sama lang ng loob. Ano ang dapat? Dapat ang anak marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang. Magkaiba po yun. Pag marunong kang tumanaw, kusa mo silang tutulungan, kusa mo silang bibigyan. Amen? At ang magulang, hindi kailangan magpili sa anak. Kailangan magkusa ang anak. Amen? Second, kaya po tayo umiiyak dahil sa regrets. May gusto ka pang sabihin sa asawa mo, di mo na masasabi. May gusto ka pang gawin, di mo na magagawa. No? May gusto ka pang sabihin at gawin sa nanay mo, hindi mo na yun magagawa. Isa sa pinakamabigat na regrets ay yung bagong mamatay yung asawa mo o nanay mo, ay nagkaroon kayo ng differences. No? Yung time na
gusto mong bumawi, ang nakakalungkot yung time na gusto mong bumawi, saka naman siya binawi. No? At ang isa sa pinakamabigat na regrets, mamatay yung magulang mo nang may sama ng loob sa'yo. O ikaw ang may sama ng loob sa kanya. Yan ang pinakamabigat dalhin sa ilalim ng libingan. Kahit sabihin mo ngayon dyan, rest in peace. Pero ikaw mismo, wala kang peace of mind, wala yang rest in peace. Kailangan una kang magkaroon ng peace of mind bago mo sabihin sa namatay na rest in peace. Amen? Kaya napakahalaga po na habang buhay, may closure. Kaya napakahalaga nung salitang sorry. No? Ano po yung closure? Nung ako po ay bago pumasok sa seminary, meron po akong girlfriend. Maingay. May chismosa ka ba? Hindi naman. Okay. Marisol. Marisol. Sulsul lang yan. Sulsul. Ngayon, after 6 years, sa kanya na lamang nasa loob ako ng seminary. No, after 10 years, hinanap niya ako sa Friendster. Yan, naabutan niyo ba Friendster? Yes. Oo, lahat po na nakaabot sa Friendster, mga kurang na yan. No? Ngayon, hindi niya ako nakita sa Friendster. Saan niya po ako hinanap? Sa Facebook. Sa Facebook Tingin nga. po ninyo, nakita niya ako doon o hindi? Nakita. Kasi lahat Nakita. ng chismosa nandun eh. Nakaabang doon lagi. Tama po ba? O ngayon, nung makita niya ako, chinat niya ako, ito ang chat niya sa akin, for the last time, gusto kitang makita, gusto kitang makausap. Pag narinig po ninyo yan sa ex mo, pagbibigyan mo ba siya o hindi? Pagbibigyan. Hirap mong sumagot. Hindi raw. Kunwari ka pa. Hindi daw, sabi. Ghosting eh, Ikaw po ginosting ba? eh. Pagbibigyan mo yung ex mo o hindi? Eh sabi eh, for the last time. For the last time eh. Ngayon, Oh. Ginosting pala ni hindi Father. ibig sabihin makikipagkita ka, makikipagbalikan ka. Baka Hindi. mamaya may Nagsusorry kailangan lang kayong ka. ayusin. May mga taong ayaw mamatay ng may sama ng loob. Kaya kung mamamatay na siya, hingi na siya ng tawad sa mga taong alam niyang nasaktan niya. Eh paano kung hindi mo pinagbigyan? Kinabukasan na balitaan mo na matay. Di cargo de konsensya mo yon. Tama po ba? Kaya napaka-importante kapag narinig mo na yung for the last time, iba na ibig sabihin nun. Amen? Dahil ang tao, mataas ang pride. No? At walang taong hihingi siya ng tawad habang alam niyang malakas siya. At kapag nasa banig ng karamdaman, lalo't may tanig ang buhay. Amen? Kaya nga po, sa tingin ninyo, pinagbigyan ko ba siya o hindi? Pinagbigyan. Marisol nga. Marites nga. Pinagbigyan. Pinagbigyan ko siya, saan kami nagkita? Sa restaurant. Sa simbahan. Ayaw ko sa simbahan dahil maraming manang doon. Mas chismosa pa sa akin. No? Kaya nakipagkita na lang ako sa Trinoma. Wow, Sa Trinoma. Trinoma, meron po doong stage sa Circle. gitna. Tama ba? Event center ng Trinoma yon. Ngayon, nandun ako sa gitna. Inintay ko na siya for 35 minutes kasi hindi ko na ma-distinguish yung face niya. Yung sa profile niya sa Facebook, yung picture niya nung kami pa. Yan. Tapos nakalagay doon sa ilalim, first love ko siya, first love na niya ako, first love Never never dies. dies. Ngayon, no, nag-isip ako, sabi ko, kailangan ko talagang may kapagkita. After 45 minutes, dumating siya. Kaya ako tumayo doon para makita niya na ako, makita ko siya para mabilis. No? Maya-maya, ng 1 hour na, isang oras na ako nag-iintay, may dumapit sa akin isang babae, kamukha ni Ivana. Ganda. Tatay, alam na alam. Mukhang nakadate na nito si Ivana. Ngayon, paglapit sa akin, no, nagulat ako kasi iba na ang mukha niya. Iba na, iba na. Oo, iba na. No, kasi nga 20 years na kami din nagkita, di iba na ang mukha niya, alam ka naman yung pa rin. No? Ngayon, nalikan niya ako, inakap niya ako. Nagkita after 20 years ng ex mo. Ano unang sasabihin niya sa'yo? I miss you. Hi, hello, I miss you. kamusta? I miss you. Hindi po yan ang sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa Salbay akin, ka. bakit mo ako iniwan? Ah, bakit? Yan ang unang bungad niya sa akin. No? At din yung tanong nitong mag-ama sa kanilang mahal sa buhay. Bakit po kami iniwan? In 1 year, mahirap pang sagutin yon. Bakit? Kasi may pain.
Kahit anong ganda ng explanation mo sa isang tao, kapag ka nasasaktan, hindi niya tatanggapin kahit maganda pa paliwanag. Tama po ba? Kaya nga panahon ng sumugat, panahon din ng maghihilom. Amen? Nung na-explain na ako, kasi 20 years na kaming ginagkita, kung meron mang pain, hindi na ganun katindi. Tama po? Kaya, nung okay na siya, meron siyang closing remarks sa akin. Sabi niya sa akin, hindi baling pinagpalit mo ko kay Lord kaysa pinagpalit mo ko sa iba. Maganda po ba yung sinabi niya o hindi? Maganda. Yan din na sinasabi sa inyo ni Mami Gilda. Hindi baling pinagpalit mo na kayo kay Lord kaysa naman buhay nga ako, pumatos naman ako. Buhay nga ako pero buhay na alagahin, galdado. Baka dumating yung time na kahit kayong mag-ama, maringgan ko ng hindi maganda sa pag-aalaga nyo sa akin, sasama lang loob ko. Baka hindi sa tumagal buhay ko, tumali dahil sa mga naririnig ko. No? Much better na kay Lord na ako. Total, ikaw naman na anak ko, nasa ayos ka ng edad, nasa ayos ka ng kalagayan. Ano pa ba ipag-aalala ko? Andyan ang tatay mo. Pero kahit gusto ko kayong ipaglaban, kung yung katawan ko sumusuko, walang magagawa kahit ang dasal nyo. Amen? At kapag oras ko na, kahit na humingi pa ako ng extension kay Lord, swerte ko kung pagbigyan ako. No? Kaya, much better, pinagpalit ko na kayo kay Lord kaysa habang buhay akong nasasaktan sa maraming bagay. No? Alam po ninyo, ang taong may sakit, lalo na yung may mga cancer, at terminal na, tinataningan ang buhay. Kung makikita nyo sila, ang dami ko na pong nakitang tinaningan ng buhay na may cancer. Talagang mas gusto pa nilang magpakamatay kaysa tiisin yung sakit na nararamdaman nila. Amen? Ano ba ang kinamatay ni Ronaldo Valdez? According to my pugbuit, may cancer. Hindi niya na rin kaya yung sakit. Mas pinadali niya yung buhay niya, na pero mali naman ang pagpapadali. No? Minsan, dumarating ang milagro. Hindi lang natin alam kung kanino yung binibigay. Amen? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din lang din ang pwedeng bumawi. Amen? Kaya nga, para magkaroon ng closure, ano po ang huli nating dapat gawin? Kung paanong masaya niyong tinanggap si Gilda, masaya niyo rin siyang ibalik sa Diyos. Para may closure. May peace of mind ka, may rest in peace siya. Amen? Hindi po pwedeng tanggap mo ang buhay pero hindi mo tanggap mamatay. Kung tanggap mong mabuhay, tanggapin mo ring mamatay dahil may muling pagkabuhay. Amen? Third, kaya tayo umiiyak dahil sa mga memories na iniwan ni Gilda sa atin. Amen? Wala nang Gilda na kasama mo sa Mother's Day, Valentine's, Christmas, New Year, Anniversary. Nung inilibing siya, yun ay yung huling kasama nyo si Gilda. After nun, di nyo na siya nakita ang kanyang katawan. Kaya nga, ngayong babang luksa, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Let us celebrate the life and legacy of Gilda in our hearts. Amen? Kahit anong sama ng isang tao, may kabutihang pa rin na ginawa siya sa mundo. Amen? Walang taong likas na masama. At wala rin namang taong likas na mabuti dahil nakagawa rin siya ng kasalanan. Amen? Lahat ng memories ni Gilda ay mapait na alaala na lang yun, na hindi nyo na maibabalik kahit kailan. Amen? Katulad ng mga bulaklak na ito, panatilin mong sariwa at mabango sa iyong alaala, mga payo, pangaral, bilin, at pangarap ng iyong ina nung siya'y nabubuhay pa. Amen? Tandaan mo, tagtarin man ang buto mo't laman, hindi mo kayang palitan ang ginawa sa iyo ng nanay mo. Hindi ikaw ang nagbigay ng buhay sa iyong ina. Ang iyong ina ang nagbigay ng buhay sa iyo. Kahit anong sama ng isang magulang, walang magulang na hindi nagmahal sa kanyang mga anak. Tandaan ninyo, ang magulang, bago ka isilang, hiniling ka na sa Diyos. Yes. Kaya ka naging anak nila. Mamamatay na lang yan, ikaw pa rin ang binibilin niyan sa Panginoon.
Ano ang sinasabi ng isang ina? Diyos ko, total, kukunin mo na ako, tapusin mo na yung paghihirap ko, may isang hiling lang ako sa iyo, na sana lahat ng maiiwan kong mahal sa buhay, ipadala mo na sa akin kung ano man yung sakit na meron sila, pagsubok, hamon ng buhay, nang sa gayon, payapa akong aalis sa mundo. Amen? Imagine, patay na, mamamatay na lang, yung pa ring maiiwan ang iniisip, hindi ang sarili niya. Amen? Amen. Ang magulang, kayang ibigay ang buhay sa anak, pero ang anak, hindi kayang ibigay ang buhay sa magulang. Amen? Amen. Kaya kapag namimiss mo nanay mo, huwag kang malungkot. Katawan lang niya nawala. Araw at gabi, pag kailangan mo ng ina, kailangan mo ng magko-comfort sa iyo, ipuin mo lang ang pusod mo. Araw-araw kasama mo nanay mo. Bakit? Dahil ang pusod na yan ang nagduktong sa iyo at sa iyong ina. Amen? Amen. Kaya nga po sabi sa akin ng kapitbahay kong si Marites, pakitanong nga po sa katabing nyo, may kapitbahay ka bang Marites o ikaw mismo si Marites? No, ano po sabi niya? No? Si Marisol. Sabi niya po, no? Alam mo, Father, nung buhay yung nanay ko, dalahira, chismosa, sugarol, no? Minsan nagchochongki pa, sabi niya ganon. Pero alam mo ba, Father, naisip ko nung mamatay siya, wala namang tatanggap sa nanay ko kundi ako. At wala rin naman tatanggap sa akin kundi nanay ko. Tama naman. Kaya alam mo, Father, nung mamatay siya, naisip ko lahat na ba't pinagpalit ko yung nanay ko sa bisyo, pinagpalit ko yung nanay ko sa barkada, no? Pinagpalit ko yung nanay ko sa profesyon. Pero alam mo, Father, nung namatay siya, sabi ko sa sarili ko, hindi bali na siyang ganon. Ang mahalaga buhay siya kaysa habang buhay na wala na akong magulang. Tama po ba si Marites o mali? Tama. Kailan naging tama ang chismosa? Ngayon lang. Ngayon lang. Bakit? Kasi mahirap mawala ng ina. Para kang nasa madilim na silid na wala nang magbibigay liwanag sa buhay mo. Amen? Amen. Pero iha, kakapagpalit ka ng lahat ng dapat mong gustong palitan. Pero hindi mo mapapalitan ang isang ina na nagsakripisyo at nagbigay ng buhay, maisilang ka lang sa mundo. Amen? Kaya huwag niyong iisipin, nanay ko unfair, ang nanay ko ay hindi patas. No, hindi totoo yun. Kung hindi patas ang nanay mo, di sana hindi ka inilabas. Tama po ba? Parang naman kayo nilabas eh. Hindi patas. Amen? O baka ikaw na anak ang hindi patas sa magulang mo. Amen? Kaya nga, tandaan ninyo, kung ano ang ginawa mo sa magulang mo, yan ang babatayan ng Diyos sa kabilang buhay sa iyo. Bakit? Dahil ang magulang ang ikalawang Diyos na ibinigay sa atin sa lupa. Amen? Kahit maganda ang ginagawa mo sa barkada mo, maganda ginagawa mo sa ibang tao, pero hindi maganda ang ginawa mo sa magulang mo, pagbabayaran mo yan sa harap ng Diyos. Kaya nga tinatawag mo siyang ama eh. Eh sino ba pangalawa mong ama? Eh di yung magulang mo rito sa lupa. Amen? Kaya sa ating lahat, ano po ang sabi ng Panginoon kay Martha? Ang sino man na nananalig sa akin, kahit mamatay ay muli, mabubuhay. At nawa sa muling pagkabuhay, iha si Mami Gilda pa rin ang pipiliin mo ina. At Sir, nawa sa muling pagkabuhay, si Gilda pa rin ang pipiliin mong asawa. Yan, medyo matagal kayo sumagot. Ayan, baka nag-iisip pa siya. Ngayon, Sir, di ka na mabubuhay para sa asawa mo. Mabuhay ka para sa anak mo. At ikaw naman, di ka na mabubuhay para sa mami mo. Mabuhay ka para sa daddy mo. Tandaan ninyo, kung ano man ang pagkukulang ng mami mo sa daddy mo, punuan mo. Ano man ang pagkukulang mo sa magulang mo, punuan mo sa tatay mo. Dahil kung mahirap mawala ng isa, mas mahirap mawala ng dalawa. Sabi nga po sa katabi niyo, kung mahirap mawala ng isa, mas mahirap mawala ng dalawa. Kaya nga yung dalawa binabahay ng iba eh. Kasi daw mahirap ang isa. No? Ayun ang mali. Tama po ba? Magulang ang sinasabi doon. Amen? Amen. Kaya sa ating lahat, tandaan po natin, gaano man kataas ang ating lipad, gaano man taas ang narating natin, huwag mong kalilimutan, pag bumagsak ka, shoot ka lang sa lupa. Amen? Bakit? You are dust and to dust you shall Return. return. At ano ang pangako ni Lord sa inyong mag-ama?
Never will I leave you, never will I I forsake you. forsaken In you. the name of the Father, Father, and of the Son, Son, the and of Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Tayo po tayong lahat. Brothers and sisters, Jesus Christ is risen from the dead and sit at the right hand of the Father, where He intercedes for His church. Confident that God hears the voice of those who trust in the Lord Jesus, we join our prayers to His. In baptism, In baptism, Gilda received the light of Christ, scatter the darkness now, and lead her over the waters of death. In your mercy, Lord, hear our prayer. Lord, Lord, hear our prayer. prayers. Our sister Gilda was nourished at the table of the Savior. Welcome her in the halls of the heavenly banquet. We ask you, Lord. Lord, hear our prayer. Many friends and members of our families have gone before us and await the kingdom. Grant them an everlasting home with your Son. We ask you, Lord. Lord, hear our Hear our prayer. prayers. Many people die by violence, war, and famine each day. Show your mercy to those who suffer so unjustly these sins against your love, and gather them to the eternal kingdom of peace. We ask you, Lord. Lord, hear our prayer. prayers. The family and friends of Gilda seek comfort and consolation. Heal their pain and dispel the darkness and doubt that come from grief. We ask you, Lord. Lord, hear hear our our prayer. prayer. Lord God, giver of peace and healer of soul, hear the prayers of the Redeemer Jesus Christ and the voice of your people, who lives or purchased with the blood of the Lamb. Forgive the sin of all who sleep in Christ and grant them a place in the kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the offertory. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Through the divine and work of human hands will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. Wash me, O Lord, from my iniquity and cleanse me from my sin. Please all rise. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice from your hands to the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy church. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your handmaid Gilda, we beseech your mercy that she, who did not doubt your Son to be a loving Savior, may find in Him a merciful Judge who lives and reigns forever and ever. The Amen. Lord be with you. Be with you. Keep up your hearts. We have lifted them up to the Lord. To the Lord our God. It's right to give Him It is thanks truly and right and praise. just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In Him, the hope of the blessed resurrection has come, that those saddened with the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so, with the angels and archangels, with throne and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim, all of us, holy, 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 holy. God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Son and the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore this gift, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciple, and saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. My Lord and my God. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciple, and saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant,
which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sin. Do this in memory of me, My my Lord and my Lord God, and my God. we worship you. praise Let us you. proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you are best worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Anthony our Bishop, and all the clergy. Remember your servant Hilda, whom you have called from this world to yourself. Grant that she who was united with your Son in death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Apostle and all the saints who have pleased you throughout the ages, may merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ, through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all honor and glory are yours, now and forever. At the Savior's command and form the divine teaching, we dare to say, all of us, Our Father, who art In heaven, holy be your name. Kingdom come, your will be done, as it is in heaven. As is there in heaven. Forgive us our sins, as we forgive those sins against us. Deliver us from evil. Amen. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that with the help of your mercy, we always free from sin and safe from all anxiety, as we wait the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, Power to yours, now and Lord forever. Jesus Christ, who said to your apostle, peace I leave with you, my peace I give it to you. Look not on our sin, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Let us greet one another the sign of peace. Peace be with you. Peace, peace, peace. Lamb of God, Oh God, take away the sins of the world. Take away the sins of the world. Grant us peace. behold the Lamb of God, behold him who take away the sins of the world. Happy are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not Worthy worthy to receive you. Only say the word and I shall be healed. the body and blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Those who want to receive the Holy Communion, please fall in line. Family first. Receive the body of Christ. Receive the body of Christ. Receive the body of Christ. Water. Tubig. Laki mo. Ano? I love you ka na kay mama mo.
Muli, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, tandaan natin, walang dahon na gumagalaw sa puno at nalaglag sa lupa na hindi kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sa atin pong lahat, isa sa magbibigay katahimikan sa mga mahal nating yumaos sa buhay ay ang kapayapaan ng puso't isipan ng buhay at kapayapaan din ng kaluluwa ng pumanaw. Amen? Amen. At itanong po natin muli sa ating mga katabi, o ano, get mo ba yung homily? Yes, Father. Sabihin nyo po sa katabi nyo, kung hindi mo get, isip-isip din tawag may time. Kung may isip, paano kung wala? Amen. Minsan, kaya lang tayo nagkakaisip kung kailan wala na yung tao sa buhay natin. Amen. Kaya ano po sabi? Aanin pa ang damo kung patay na mga adik. No? Mali po ba? No? Kaya sa atin pong lahat, muli, kung ano ang tinanim, siya mong aanihin. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, Madadapa. parating sa paroroonan. Kaya magpasalamat tayo kay Gilda at sasabihin natin sa kanya, Gilda, rest in peace. Thank you for a job well done. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Please all rise. The Lord be with you. Let us pray. Lord God, whose Son left us in the sacrament of His body, put to the journey, mercifully grant that is strengthened by it, our sister Gilda may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. Be with you Please bow also. your head for the blessing. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Amen. Mass is ended. Going to announce the Gospel of the Lord. Thanks be to God. In the name of the Father, and of the Son, the and Holy Spirit. Amen. Thank you, Father. Grant that our sister Gilda Erna Kurame may sleep here in peace until you awaken him to glory, her to glory, for you are the resurrection and the life. Then she will see you face to face, and your light will see light, and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Amen. Lord, have mercy. Lord, have Christ, have mercy. mercy. Christ, have Lord, mercy. have mercy. Lord, Our have mercy. Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those sins against us. Do not bring us to the test, but us from evil. Glory be Amen. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world Eternal without rest end. grant unto Amen. her, O Lord. And let the perpetual Protection. blessing upon her. May she rest in peace. Amen. May her Amen. soul and the soul of all faithful departed through the mercy of God Rest in peace. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, Son, and the Holy Spirit. Kayo muna. Amen. Kayong dalawa. Dito kayo. Tapos po sila na. At po kayo. Una po kayo tayo. Yan, sige. Ay, hindi na. Okay na po. Perfect. Ayun. Si Tita. Si ano? Asan si Kote? Thank you. Dang, para sa'yo. Mainit, mainit, mainit. Sexy mo ah. Parang nagda-diet ka. Diet ba? Ang ganda ng sermon niyo, Father. I love it.
Dapat yung mga anak natin nandito Oo. for them to realize. Napapanood nila to, The Legacy of Gilda. Very, Hindi, sa... nakakaiyak sa... Hindi, i-share mo sa... I-share mo sa YouTube. YouTube ko to. On the part of the parents. Yeah. Yes, Father. You're a good Naririnig mo. Father. Opo. Yes. Thank you for your sermon. Realize the ano. Yes. Tama lahat ng sinabi Tama, niyo. Father. Number one. Number one ka, Father. Because of the Iba modern... Ah, hindi, sa YouTube i-share naman nyo. ang tubo ng mga kabataan ngayon. Kasi full ito eh. Lahat nakuha. Sinabi na. Lalagay ko lang The Legacy of Mamaya na. Marunong pa sa magulang minsan. Naku, Father, mas malaki pa mata nun sa amin. Pumasok ka na, malilate ka na. Eh, ano yun, naantok pa ako, Daddy. Ikaw na, ano, mamaya. Ayun, lagi nang wording ni... Isang mahalaga po ay nakarating ako. Yes, Father, thank you. And ingat po. Kasi father. Ano na po ako? 54. 54. Highway 54. Yung kwento mo na, ano, ghosting yung father, eh, no? Hindi po. Totoo po yun. Oo, ghosting. Kaya gusto ni Tebes na magkameron na ng batas dyan, eh.